Dumako na ho tayo mga bossing. Kay Batorni, no? Kay Batorni, kay Bungo, kay Sara, sa ICC, sa Pangulo, naku po. O eto. ICC come back? Question mark. Naku po, umiingay na naman ito mga bossing. Pansamantalang medyo pansamantala ho na medyo hindi narinig natin yung mga balita dito eh. Meron ho kay Batorni. Sabi at ang palabas ni Batorni, mga kababayan, naku, nandito sa loob ng Pilipinas ang ICC at may kausap na mga kapulisan o mga pulis. Pinipilit daw po yung mga pulis upang tumestigo laban kay Batorni. Ako ho, hindi ako nininiwala doon sa palabas ni Batorni. Ano po? Ang pumapasok sa isip ko, no? Baka yung mga chief PNP na nung panunungkulan o nung panahon ni dating Pangulo, sila mismo yung nakipag-ugnayan sa ICC. No? Siguro iniisip niya, kasi yung mga chief PNP naman mga kababayan, nung panahon ni dating, eto po, nung napag-uusapan na itong ICC, tahimik naman po sila Ang pinakamaingay lang po si Batorni, mga kababayan. Siya yung ngal-ngal ng ngal-ngal, iyak ng iyak. Come on, Mick Madi! Narinig na naman natin ang lintik na Mick Madi na yan ni Bato de la Rosa. Siya lang po yung gigil na gigil dahil siya po yung takot na takot. No? Siguro, iniisip nila, Diyos ko, napag-utusan lang naman kasi ako ng presidente. Kaya yun yung ginawa ko. No? Para sa akin, panunungkulan yun Dahil babaliwalain mo ba ang utos ng presidente? Mahirap. Di ba? Kaya tahimik lang ho sila. Ngayon, nung nakita na ho nila, si General Torre, ayun, inaaresto na ang dating Pangulo. Diyos ko po, eto, dating Pangulo to, inaaresto na. Dinadala na sa dahig. Ako, sino ba naman ako? Siguro ang dapat ditong gawin ko, ako na mismo makipag-ugnayan, makipagtulungan sa ICC. Total, nautusan lang naman ako, ginampanan ko lang naman yung tungkulin ko. Ilahad ko na lahat, di ba? Inamo TV, at Michael Lim, at Mood Cover, at Inamo TV. 2 beses kitang na-shoutout, hindi na kita sa shoutout sa susunod. Arman Ronquillo, di ba? Napag-utusan lang naman ako para naman, bigyan nila ako ng konsiderasyon, makipagtulungan na ako. Ako kukontak sa kanila. Makikipagtulungan ako. Sasabihin ko, hanggat po merong paglilitis na nangyayari, pupunta po ako diyan sa ICC. Dahil nakita nyo na po ang presensya ko at nakausap nyo na po ako, no? At pipirma ako. Asahan nyo po, dadating ako sa Netherlands. Bigyan nyo lang ako ng visa, Kada may hearing po at kinakailangan nyo ako. Alam nyo, mga kababayan, ang tao, napakasimple lang po. Pag ang pinag-uusapan po, kalayaan na, nako, isusuko niyan lahat, no? Tapos alam naman nila na hindi naman ganun kabigat ang kasalanan nila. Nako, makikipag-ugnayan yan. Di ba? So ngayon, siguro nalaman ni Batorni na eto na. Kaya pinamumukha sa mamamayang Pilipino na, pinipilit lang yung mga kapwa ko pulis para pumirma. Ganun na. Di ba? Para magmukhang illegal. Siyempre, isa-save ni Batorni yung kanyang sarili dyan. Malamang ho ito, mga kababayan. Etong linggo natin, hanggang linggo, ito po ang usapin. Ang pagbabalik ng ICC. Dahil nakasaad dyan, Marcos willing to discuss Philippines to rejoining Rome Statute. Naku po!
Ayan si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Walang pakialam. Oh, walang takot kasi wala naman pong ginagawang labag sa karapatang pantao. Ang mga umaalis lang po diyan, ang mga tumatalikod lang po diyan, yung may mga alam nilang mayayari sila, 'di ba? Malamang 'to sasabihin ni Batorni, eh, ayaw nilang pabalikin ang ICC. 'Di ba? Siyempre kapagka bumalik ang ICC, mga kababayan, tingin ko, direkta nang makakaano ulit ang ICC, makakapasok, labas-pasok. Kung merong aarestuhin, may aarestuhin, agad mas mapapabilis ho. Si Bato ayaw niyan. Huwag kayong mag-alala, Bato, no? Dahil etong pagbalik ng ICC o ng Pilipinas, kung sakali man na bumalik ang Pilipinas sa ICC, baka makatulong pa kay Digong ito. Bakit? Kasi 'di ba, ang sinasabi ni Koopman, dadalhin sa ibang bansa si Duterte kasi may tatanggap na kasali sa ICC na bansa kay Digong. O malay mo, 'di ba, pagbalik ng Pilipinas, payagan na. Since na bumalik na ang ICC, na bumalik na ang Pilipinas sa ICC, yan, pwede nang ikandak ang mga hearing ni Digong diyan sa Pilipinas na. Baka, 'di ba? Ayaw nyo yun? Pero baka tanggihan ni Batorni yan. Kasi siya naman ang makukulong. Siya naman ang madadala doon sa Hague, mga kababayan. Ang hirap ng sitwasyon nila, no? Baka po sa mga susunod na mga vlog natin, nako, Batorni, nasa bundok ulit. Batorni, nagpatay ng cellphone na naman. Baka puro ganyan na po yung mga balita natin, mga bossing, no? Sabi ni Arman Rakinya, Mike, si Boss Mike Cervera yung tinutukoy. Suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike, ha? Pakipindot po yung mga like button doon, pakipindot po yung mga subscribe button doon para mag 500,000 na din yun. Pero nagtataka ako, 1,627 nanonood. Si 600 yung like natin. Ibig sabihin, 1,000 DDS sa inyo? Ha? No. Sabi ni Mood Covers, may uusok na naman ang ilong. Ibig sabihin, ganun. Patay na naman yung cellphone ni Batorni. Pupunta na naman ng bundok si Batorni. Mapapamikmadi na naman si Batorni. Di po ba? Kayo, kakasaya lang ni Batorni dahil nagtatagumpay sila doon sa pag-uudlot sa impeachment ni Inday Sara Duterte, tapos eto, palulungkutin nyo na naman si Batorni. Pero binitawang salita ni Chis Escudero about doon. Tutulungan nila si Bato de la Rosa o tutulungan niya si Bato de la Rosa, hanggang sa abot ng legal na pamamaraan ng Senado. Kaya lang po, mga kababayan, medyo diskumpiyado na ho ako dyan. Bakit? Kung ito po, konstitusyon, hindi na po sinusunod nila Chis Escudero. No? Yung simpleng nakasulat na shall forthwith, magtuloy-tuloy, no? Agad tumuloy sa hearing o paglilitis. Hindi na nila sinusunod yung konstitusyon. Napaisip ako, sabi ko, kung sakaling tutulungan ng Senado sa pangunguna ni Chis Escudero si Bato, kasi pag nasa loob ng Senado, hindi pwedeng arestuhin mga kababayan. Baka lumabag na din doon sa rules and regulation ng Senado si Chis para lang matulungan wag makuha o maaresto si Bato de la Rosa. Kayo po, sa tingin ninyo, mga kababayan, tama ba yung sinasabi ko? Posible ba yung sinasabi ko na baka labagin na din nila? Kung yung konstitusyon mga kababayan, ibig sabihin, kumbaga, Biblia ng Pilipinas yun na dapat masunod. Walang dagdag, walang bawas. Wala na Hindi na nila sinusunod Ito pa kaya? Yung rules and regulations, sundin pa kaya to?
Maniwala pa kaya tayo kay Chis na hanggang sa legal na pamamaraan lang nila tutulungan si Bato? Ayan tuloy mga kababayan ang nangyayari, no? Nawawalan po tayo ng tiwala sa Senado. Nadadamay po yung ibang mga magagaling at nagtatrabahong mga senador kagaya po nila Risa Ontiveros. Di ba? Pero ako, pabor ho ako dito kung sakali na bumalik po ang Pilipinas, mga kababayan, sa ICC, pabor po ako dyan. Ano po? Muli po, ako'y magpapaalam na 1,600 na meron tayong 646 likes. No? Iisipin ko 1,000 sa inyo, DDS. Hindi, okay lang ho. Magpapaalam na ako hanggang sa muli, mga kababayan. God bless po sa ating